Yung gabi sa tanan, welcome back. Og sa tanan nga naa sa YouTube nga nagasubaybay sa ato og sa tanan nga member sa Ladder to Heaven, kitang tanan, ako anak sa Dios. Ako anak sa Diyos. Mura man og kanang naluyahan mo kay ang gidakop ang atong former president. Sige, kitang tanan ha. Sige, isa na siya sa atong matakil unya. Okay? Kitang tanan, ako anak sa Dios. Ako anak sa Diyos. Ang akong kinabuhi, Ang akong kinabuhi. iya lamang ni Kristo. Iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako, Kristo alang ka na ako. walay labot ang yawa nako. Walay labot ang yawa na ako. I am blessed. I am blessed. I am anointed, I am anointed. highly favored, Highly favored. healthy and strong. Healthy and strong. I will not die. I will not die. I will live I will live. and declares the works of the Lord. Declares the words of the Lord. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ. bless me indeed Bless me indeed. and enlarge my properties, enlarge my territories, Enlarge my territory. enlarge my blessing. Enlarge my blessing. In Jesus' name, In Jesus' name. amen and amen. Okay, muli ito po si Pastor John Palermo sa mga bago pa lang nakatune in. This is Ladder to Heaven TV and I am your servant on the air. Kaya ako inyong alagad sa kahanginan, sa tanan nga nagasubaybay ka nato sa TikTok, nagasubaybay ka nato sa Facebook o sa YouTube. God bless us ug maayong gabi sa tanan. Kay atong ablihan ang atong Biblia sa Isaiah chapter 65. Isaiah chapter 65 verse 1. Isaiah chapter 65 verse 1. Okay? Ang Ginoo miingon, andam ako pagtubag sa mga pag-ampo sa akong katawhan. Apan wala sila mo sangpit kanako. Buot ko nga ila akong makaplagan, apan wala sila mangita kanako. Amahan nga balaan, akong ginadeklara Ginoong Dios ang imong pagkamaayo, ang imuhang pagkamatarong, magahari sa kinabuhi sa matag usa ug sa tibok panimalay sa Ladder to Heaven ug sa tibuok pamilya sa tibok nasod sa pong pinakapalangga nga nasod Pilipinas. O God, I pray that you will heal us emotionally and unite us, O God, spiritually. In Jesus' name, amen and amen. Okay? So, atong hisgutan karong gabi ang the key to unlock the solutions of all problems. Ang susi nga makapaabli sa solusyon sa tanang problema. So kung magisgot gani ta og tao, daghan jud dag problema. Magisgot og pamilya, daghan problema. Kung magisgot og nasod, daghang problema. And yet, isa lang ang solusyon nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, prayer. Daghan pa maagi ginabuhat sa mga tao kung saon pagsulbad sa ilang problema, and the way nga ilang gibuhat, ang pamaagi nga ilang gibuhat, yung pamamaraan na kanilang ginawa upang ang problema ay lutasin at lusutan, ay nag-create ng another portals of problems. Ang prayer, ang panalangin lang ang isang bagay na nagtutugon ng ating mga suliranin sa buhay that will never create another portals of problems. Munang ingon ang Ginoong Dios nga andam ako pagtubag sa mga pag-ampo sa akong katawhan, pero ang problema wala sila ni ampo kanako. God introduced the real talk
and the real situations and the real response sa tao, pagkadaghan siyang problema, dili siya gaampo, gabagutbot, gaangal, di ba? Nagtatampo. Kung makikita natin ngayon, ha? Okay? Tanawa ang atong nasod karon. Naay problema, wala. Sige, dili sa nato isgutan ng nasod. Tanawa nato ato ang matag tao. Naay problema, wala. Naa. Matag pamilya, naay problema, wala. So, matag nasod, naay problema, wala. Okay. Pero dili nimo makita nga naay nationwide prayer asking the Lord for help para masulbad ang mga problema. Bisan gani sa mga simbahan, wala na kayo ng prayer meeting, prayer and fasting. Kung kiniuntang nang hitabo sa atong nasod, ang tanan unta nga mga naay Ginoo sa kinabuhi. Kung magpuasa, ingon ang Biblia sa 2 Chronicles, nga if may people who are called by my name will humble themselves and pray. Pero wala kung makita nato unsay reaction sa mga tao sa nanghitabo. So we should understood unsay problema karon sa atong nasod, unsay problema karon sa mga tao. Okay, number 1 sa atong nasod, political crisis. Nakita ba ninyo ng political crisis? Nakita ba ninyo yung financial crisis sa atong nasod? Nakita ba niyong security crisis atong nasod? Nakita ba niyong spiritual crisis atong nasod? So isa-isaon na to na siya. Unsa nakita nato sa atong nasod karon ang atong gobyerno? Vice President versus President. Ang mga senator, hati. Ang mga congressman, hati. Ang mga mayors, hati. Ang katawhan, hati. Bisan ganing mga kasimbahanan, lahi sila gilabanan. Dapat walay ang simbahan, dili mo laban kang kanino man, kundi we will stand on the ground of the Lord Jesus Christ nga magampo ta so that these leaders of our land, of our nations will be enlightened nga dili mahimong dunay kana bang nagkadaiya nga interest sa pagpadagan sa ato ang nasod. Ang atong political crisis dili na siya masulbad og rally, dili siya masulbad og rebellion, dili siya masulbad og bisan pag mag-eleksyon na pod og presidente, bisan pag ugma mag-eleksyon og presidente, dili masulbad. Kay nga naman, unsa may punot dulo aning political crisis, unsay punot dulo ni aning financial crisis, unsay punot dulo aning security crisis. Ang spiritual crisis. Nga naman, layo man kaayo ang tao, ang gobyerno layo sa Ginoo. Kita na to na financial crisis. Ang atong kwarta sa atong gobyerno ginahurot og tabang, wala nang tao nagtrabaho, naghulat na lang hinabang. So dili na productive ang tao. Nahurot ang pundo sa gobyerno. That is financial crisis. Human ana, wala na'y pundo, unsa naman na mahitabo. Pag naay kalamidad, pag naay sakuna, unsay manghitabo sa ato unsay may manghitabo sa mga tao nga mabiktima sa sakuna, wala na itabang kay nahurot na. Are you listening? Security crisis. Dili na mahimo maprotektahan ang usa ka tao diri sa atong nasod kung kalaban ka. Example ha, nagtan-aw ko sa mga balita. Samtang ang pulis, dili sila gusto nga ing atuon si former president, naghilak ang uban. Dili sila gusto, pero wala sila mahimo. Because order sa ibabaw. So siya itong buhaton. Bisan pag ang mga tao, daghan pro Duterte, nabay mahimo, magsinggit-singgit sa dalan, mamalikas ta o manunglo ta o tungluhon nato nang nasa gobyerno nato. Karon wala.
tay mahimo. Unsay atong mahimo? Prayer. Mubalik ta didto sa sabakan sa Ginoo. Kay kung kaya sa Ginoo, hikapon ang kasing-kasing sa paraon atong panahon, kaya sa Ginoo hikapon ang kasing-kasing anang naa sa ICC. Kaya sa Ginoo hikapon ang nasa gobyerno. Kung giunsa sa Ginoo pag humility, pag humble, pag humiliate si Nebuchadnezzar, wala ta kabalo unsay purpose nganong nanghitabo ni. Pero I believe na ang purpose ani is in order for us Christians to be awakened in prayer. Muna ingon si andam ako pag tubag sa pagampo sa akong katawhan, apan wala sila mitubag kana, wala sila misangpit kana ako. So walay tubagon, walay i-move ang Ginoo kung walay prayer nga himuon. Unya kung naay prayer gihimo karon mga prayer rally out of their anguish and anger, dili gihapon tubagon sa Ginoo. Di ba? Naay mga ginahimo nga prayer rally, prayer vigil. Niingon ang Ginoo kung mag-ampo mo, niya kung naa kay puot sa iyong dibdib, meron kang galit sa iyong dibdib. Yeah. Dili man paminahon sa Ginoo imong prayer. Ana gani siya sadyang niadto ka dito sa alaran sa pag-ampo. Unya kung nakahinumdum ka nga naa kay gikabikil biya isa na imong hala dinha pakigsiuli isa ka dito sa imong gikabiklan kay unsay giingon sa Ginoo kung dili gani mo kantigo mo pasaylo sa nakasala sa inyo ha, dili ta usab ka mo pasayloon. So how can the Lord listen to our prayer if we pray with hatred, if we pray with anger? Look upon the spiritual crisis of our nations in general. Hallelujah. Munang this is an awakening call sa mga Kristiyano. I know na daghan kayong mga Christians nga, mga pastors nga, mga pro-Duterte, lagot sila karon kay BBM. Unsa may mahimo sa atong lagot? Nabay mahimo is your anger can move the hands of God. Only the prayer of the righteous one. Only the prayer. Ha? Are you listening? Kay balo ba mong anong giaway-away na itong politikanhon karon? Ang reason ani, tanawa na pod, makita na pod ninyo na karon sa inyong social media. Kaning nanghitabo sa atoa, sa atong nasod, politically, struggles and our leaders are fighting each others. That is the reality in the spirit realm. Tanawa karon ang mga kasimbahanan, ang mga pastors na pagyud sa nag-awayay pagyud nag-awayay din na sa social media about their faith. They believe the Lord Jesus Christ. They read the same Bible, but yet they live different principles. Isa lang Bible nga ginagamit sa mga kasimbahanan, sa Katoliko, o sa unsa pa man, sa Pentecostals, sa uban pang mga kasimbahanan. Pero look upon the social media. Unsa nangitabo sa mga kasimbahanan? Gaaway-away sila. They believe the same Lord Jesus Christ. They read the same Bible, but they live different principles in life. So dili magkasinabot. Ug munay nanghitabo. God shows us that there is no true and genuine unity without Christ. So nakita nato na, di ba? So kung si Sara pa to ang nagpresidente, dili unta manghitabo. Pero how sure you are nga walay lain na dili masiguro na maadto sa ICC si President Duterte.
Pero how sure you are nga walay problema? Kung ang atong leader dili kanti gumuluhod diya sa Ginoo. The reality naa sa spiritual realm. Og mga religious karon nang giaway-away, unsay purpose? Labanan ang ilang sekta, labanan ang ilang gibarugan nga simbahan, pero wala nila laban ang prinsipyo sa Ginoo nga pinaagi sa ilang panaglalis-lalis, dili na hinon ang tao motuo sa Ginoo. The same sa political system sa atong nasod. Tawag nila uban Mayra na nadakpan. Oh. Ang uban pod naluoy. Ang uban nalipay. So unsa man ang nanghitabo? Nagapakita lang na nga walay tinud-anay nga pundasyon ang atong nasod when we talk about righteousness and justice. Ngano man, tungod kay ang tao ang naa sa gobyerno dili man mobasag Bible. Dili man but basa kag Bible, mapari na ka, mapastor na ka. Everybody, everyone should read the Bible so that they will know the principles of Christ on how they live and how they behave. Kung papaano tayo mamuhay, kung papaano tayo mamumuno, papaano tayo mamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Unang giingon sa Biblia, bulahan ang mubasa, bulahan ang mutuman, bulahan ang maminaw ug ang mutuman sa gipanagna niini nga kasulatan. So prayer is the most powerful weapon but the most neglected one. Ang pag-ampo mo'y pinaka-importanting gahom nga naa sa tao. Ug tungod ni ana, mag-ampo ta, nagapakita ta sa tinud-anay nato nga pagtuo sa Ginoo. When we pray, it shows that you have faith in God. And that's powerful. Faith is so powerful. Sa sinaunang mga panahon, on how they believe the creators of the universe, yung sa nila pagtuo, is there any powerful one that designed the creations of the universe o sa tanan nga nakita nato naagyod nag-design, dili man na basta-basta lang kanamugna lang na sila. Okay, so there is one powerful one that behind the scenes, kinsa man na siya, that is called God, the creators of heaven and earth and the vastness of it. So kana karon gitag-anta nig access. Ang Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta naghatag kanato access para unsaon nato atong kinabuhi, and that is called prayer. That access is called prayer. Pero wala nato na ginabuhat. Dili nato kayo makita karon nga naay mga tao nga totally and genuinely nag-ampo gyud sa Ginoo. Ang uban nag-ampo kor pa viral ra. Ang ampo gihimong content. Yeah. Ngunang kita sa Ladder to Heaven, we post our activities not to monetize but to let everyone knows that there is one. Mayroon pa pong nangangaral, mayroon pa pong tumatayo, nananalangin sa ating bansa, sa sangkatauhan. So, unsay atong buhaton para masolusyonan ang political crisis, masolusyonan ang financial crisis, masolusyonan ang security crisis. Fighting each other is not the answers. Hating one another is not the answer. The answer is prayer. Asking for God to intervene. Repenting the sins that we committed. Ato ang
pangayoon si Ginoo nga pasayloon ta kay ang ingon ang Ginoo, ang nasod mag-ilis-ilis og pangulo tungod na sa ilang sala. Dili nato pwede basulon ang gobyerno, ang kanhi nga presidente ug ang bag-ong presidente. Dili nato basulon, dili nato pukusan ilang mga sipyat. Unsa pud ang atong kakulangon, unsa pud ang atong sipyat. Unsa bay atong naambag din na sila. Pag-criticize lang, pagsaway lang, nabatay na himo. Wala. Na yung mga vloggers, believe kay ko sa mga vloggers. They have given us the informations according to their opinions. Pero makatabang ba na? Dili. Ang Ginoo lang ang makatabang sa ato. Are you listening? Ang Ginoo lang ang makapahapsay sa atong nasod. Unang ingon ang Biblia, blessed is the nations whose God is the Lord. So moingon siya, andam ako pagtubag sa pagampo sa akong katawhan, apan wala sila mo sangpit kanako. Kita, we will pray. We will pray asking for God to intervene. Ang mga Israelita kaniyadtong panahon, pakasala sila, silutan sila sa Ginoo. Scattered sila. Ilang mga leader mong giaway-away. O sa dihang mo agulo sila og manghayo og panabang sa Ginoo, God will rise up judges to deliver them from oppressions. If you feel that you're politically oppressed, pray without ceasing. Kung sa'y matabang nato ang mga anak sa Ginoo, mga Kristohanon, mga believers of Christ, followers of Christ, dili ta mag-apil-apil sa singgit-singgit. Dili ta mag-apil-apil sa kagubot. Manirado ta sa ato ang kwarto ug mag-ampo ta sa Ginoo, atong iampo ang atong nasod ug ang Ginoo motubag. Ang Ginoo mangitag pamaagi, ang Ginoo mamuhat. Example ha, nagrally ang mga iglesia ni Kristo. Daghan kay sila. Ubanan sa mga politiko. Nabay na himo. Impeach lang man gyapon sa Kongreso si Vice President Sara. Pero i-impeach po nila si Vice President Sara, unsa man po'y mahitabo. Mahawas ba sa kalisod, sa kagubot, sa kaguliyang ang atong nasod? Wala. Nugdili. Hangtod nga dili ta uhawon sa pagkamatarong sa Ginoo, there is no real peace, there is no real joy, and there is no real establishment of these nations in the spirit realm. Nga naman, kay ang Ginoo wala na himong center sa atong gobyerno, wala na himong center sa atong panimalay. So ang magsugod sa atong kaugalingon, atong ihimong sentro si Jesus Christ sa atong kaugalingon. You cannot change the nations unless you can change your own self. We cannot change the world kung wala pud ta na usab, wala pud ta na bag-o. So I encourage you, those watching me in this channel, the only solutions that we have is prayer. Kamu nga naa sa virtual member sa Ladder to Heaven TV, Ladder to Heaven Ministry. Wala man tayo mahimo. Sige ha, tagaan ta mo real talk. Sige. Unsa may atong mahimo? Mumarcha ta, muadto ta kita nga taga Mindanao, muadto ta dito sa Manila, pag marcha ta dito. People's power. Pila ka people's power nang nanghitabo disim lang gyapon atong nations. Panahon ni Cory, panahon ni Gloria, sa panahon ni Marcos, sa panahon ni Era. Unsa may kulang?
ang gahom lang sa Diyos, only God's power can deliver the nations. No one else. Only God's power can deliver the nations. Ug makuha nato na pinaagig prayer. Dili pinaagig people's power. Prayer. Because when we pray, it will move the hands of God. When we pray, God will move. God will intervene. Are you listening? So dili ta kamo kita sa ladder to heaven. Dili lang ta mag-ampo ra sa tong panginahanglanon. Dili ta mag-ampo ra sa tong pamilya. Pray for our nations. Okay? It shows our relationship to God. When we pray, nagapakita ni nga nakay relasyon sa Ginoo. When we pray, nagapakita ni nga nakay pagtuo. So I encourage you to pray with me. I-pray na to atong kaugalingon, ang atong panimalay. Pray na to ang atong nasod. Okay? Okay. Let us pray. Join me. O Rabashanda Dayasika Rabahanda Dayasya. Father God, thank you Lord God sa imuhang ginahimo sa among kinabuhi. God, together with these members of Ladder to Heaven TV and together with the online subscribers that God following us. O God, we pray, among ginatuboy kanimo, O Diyos, ang amo ang kinabuhi. Among ginatuboy ang tibok namang panimalay, O God, ang pamilya sa Ladder to Heaven Ministry, o ang tanan pamilya Ginoong Diyos sa tibok nasod. We pray, Lord God, for your interventions sa among nasod, for this political crisis that we face, financial crisis that we experience, security crisis, O God, na nakaambang panganib, Panginoon sa aming nasod. Lord God, please intervene. Lord God, allow us to see our sinfulness so that we cannot judge easily to others. Allow us to see, Lord God, kung gaano kami kasama, kung gaano namin kailangan ng iyong awa, ang iyong patnubay at gabay upang kami magkakaroon ng banal na pamumuhay. I proclaim it, O God, in the name of Jesus Christ. We pray for the leaders of this land, Lord. We pray, O God, for our president, that you will enlighten him and guide him together with all the leaders, O God, of these nations. We pray for our former president that you will protect him and O God, encourage him in the name of Jesus Christ. I pray, Lord God, for these coming elections nga mahimong malinawon, payapa, na halalan. I declare it, O God. I bless our nations and I proclaim that Philippines is for Christ. Allow these people to experience spiritual hunger, Lord God, from Luzon, Visayas, Mindanao. O God, I pray, put the spiritual hunger in our hearts that we may seek you, Lord, that we may pray and seek your face. Seek your face. In the name of Jesus. Ingon ka, Lord God, andam ako pagtubag sa mga pag-ampo sa akong katawhan. Apan wala sila musangpit kanako. Buot ko nga ila akong makaplagan. Apan wala sila mangita kanako. Lord, I pray that you will pour out the spirit of prayerfulness to every pastors, to every Christians, to every priest, O God, and religious leaders, that we will behave according to your will. Never fighting each others, using our own knowledge and principles in life. We will use your principles to love one another, to love the enemy. Father God, I pray that you would enlighten those spiritual leaders of these nations. I declare it, O God, in the name of Jesus Christ. And Lord God, is watching us. Kung may mga gipangbati silang lawas, silang mga dughan, O God, I declared your peace, your joy be upon us. I pray for your guidance sa armed forces of the Philippines, police, and the armed forces of the Philippines, that they will move according to the principles of the Lord. Thank you, Holy Spirit, for intervening our nations, for helping us to live according to the principles of Christ. Thank you, Holy Spirit. I declare and I decree it
In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan na to atong Ginoo. And those of watching us in YouTube, if you are blessed this message, you can share this message right now to your families, to your loved ones, so that they will know how to respond this turmoil that's happening in our nations and in your families and our families. May the Lord bless you and keep you, and may the Lord shine His face upon you. In Jesus' mighty name. Amen and amen.